Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay inspirasyon at kalaman sa mundo ng pagdinegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ng isang negosyante. Ang layunin ay hindi lamang kumita, kundi magbigay din ng malinis, ligtas at healthy na tubig para sa mga Pilipino. Isa siyang nangungunang advocate pagdating sa wellness, hydration at sustainable lifestyle. Mga kaibigan, atin pong i-welcome ang isang special na panauhin sa ating programa ngayon. Isa sa may-ari ng Zera Water, Miss J. Suandra Gamboa. Yes. Welcome sa Kabuhayan at Good morning po. Hi. Hello po. So, bago natin pag-usapan itong Zera Water, ito, tama ba yung pronunciation ko Yes, dito? Zera po. Zera Natural Alkaline Water. Okay. Apo. So, ano ba ang background ng family nyo bago nyo i-start itong Zera Water? Yes. So, I was before starting Zera Water, I was involved po in sales and marketing in pharmaceutical industry. So I don't have any background with regards po sa beverage industry. But through experience or wait. But I didn't have any formal background with regards to beverage industry, but I learned a lot along the way through trainings, research, experience, and of course, by being hands-on po sa negosyo po namin. Ito ay family business, tama? Yes, So, ikaw ba, ano bang background mo, education mo, Zay? Opo, yes. I was a graduate of mass communication in major in broadcasting po. Opo. So, bakit ito yung naisip nyo na maging negosyo nyo sa family business? Yes, since my father po kasi was an executive director and president in a multinational company in semicon industry. Okay. So, with the years of experience in building a manufacturing plant, so yung na-discover niya po yung water source namin, parang na-realize and na-realize niya na parang gusto niyang magtayo ng sarili niyang manufacturing plant with a purpose po. So, hindi naman, bago ba ito yung family nyo ba? Ano ba ang background nyo sa business o negosyo, Zay? Yes po. Actually po, yung family po namin, meron po yung mga kapatid ko, meron silang mga kanya-kanyang careers po. Yung we are 4. Okay. 4 po kami magkakapatid. And then yung kuya ko, he's an engineer. And then the second po, which is my sister, is a doctor. Third is a pharmacist po. And me po, yung bunso, is a mass communication graduate. And then yung mother ko is a nurse. And then yung father ko, yun nga po, he's kumbaga, well-experienced po siya when it comes sa mga manufacturing plant kasi over 35 years po siya nagtrabaho sa semicon industry. Okay. As yun po, nagbi-build po siya ng mga planta. Okay, so Opo. dito sa Zera Water, no? So bakit ito yung naisip nyo na negosyo? Anong nagbigay sa inyo na inspirasyon na ito yung gagawin yung hanap buhay, Zay? So in 2006 po, my father was discovered the water source. After being advised po na to have it tested. Since marami po kasing nakakainom and nakakatikim po, parang they advise my father na bakit hindi mo siya ipatest kasi iba yung lasa niya. At the same time, every time we consume it, gumagaan. We feel refreshed and nakakagaan ng pakiramdam. So that's that time po, my father decided to test it sa DOH. And then the DOH told him na, "Sir, saan po galing yung water nyo?" Kasi it has a high pH. So, meaning, alkaline po yung water nyo. Alagaan nyo po.
So, yun nga po, since with the years of experience in building a manufacturing plant sa father ko, yung soyo expertise niya, that's the time na nag-research siya and then nag-build po siya ng manufacturing plant niya. So saan ba itong source ng Zira water? This is naturally sourced po. Yung pinaka-source namin is located in La Union. Sa La Union ito. Yes, La Okay, Union so kailan nyo naman naramdaman na ang Zira water ay hindi lamang side hustle, kundi isa talagang magiging malaking negosyo ng pamilya? Yung time po na marami na pong nag-advise sa father ko kasi we started as a water refilling station in our community, 2015. And then yung dumating po yung time na yung market namin and yung consumers po namin is umabot na here in Metro Manila. Yun po yung time na ang dami na pong mga testimonials na magaganda until the time na yun po, sinabi namin na why don't we market it nationwide? Then bottle it in a bottled water, then market it nationwide. So, doon na yung nag-start. Yes. Doon yung ini-start sa La Union. Yes. So, opo. paano naman ito nakarating dito sa Manila and na-distribute nyo nationwide? Yes, of course. We before po kami makarating dito sa Manila and before po kami maging manufacturing plant, we comply all the permits such as FDA, and now we are already ISO compliant. So, yun po, that's the time na nagkaroon po kami ng pagkakataon na i-market na po ito nationwide. Yung time na kompleto na po ang aming permits. So, paano kayo nag-start? Yun na nga, ang kwento mo ay as a water Water refilling refilling station. Opo. station. So, doon din kayo nag-start sa La Union o dito na sa Manila? Opo. Sa La Union. Ano ba ang pagkakaiba ng Zira water sa mga ibang bottled water brand sa market? So yes po. Actually, Zera water sits at the top of the hierarchy of potable water because this is natural and alkaline. So Zera's high alkalinity, meron din po siyang, because of its natural minerals, kaya po tumaas yung pH niya or naging alkaline po si Zera water. So hindi po siya like yung distilled or purified water na yung pH niya is nasa 7, which is the neutral that we used to drink. This one po is, it has a higher pH. Kaya po siya, kumbaga, kaya siya naging healthy alkaline because based po sa research, human body must have or must maintain the 7.4 pH because pag bumaba po yung 7.4 pH natin, magiging acidic yung katawan natin. So once we are acidic, we are prone to many diseases such as cancer. So you have to neutralize or alkalize your body. In what way? You have to consume a lot of veggies, you have to consume a lot of fruits, or you drink alkaline water. But hindi po alam kasi talaga ng karamihan na meron pong dalawang klase ng alkaline water. So meron pong artificial and natural alkaline water. So yung artificial po, para po ma-explain ko lang po, ang artificial alkaline po, water is, it has undergone with the process we called ionization or electrolysis process. So meaning, dumaan po siya sa process or kinoryente po natin yung tubig to make the water high in pH. But the substance or minerals, wala. Unlike with the natural alkaline water, it came underground from the source. So, it picks up minerals po doon to make the water high in pH or alkaline. So, yun po yung difference nila. And aside from that, yung sustainability ng alkalinity po ng alkaline water natin, which is natural, ano po siya, kumbaga, nagtatagal, hindi siya nag-expire. Unlike with the artificial, you have to consume it within 72 hours kasi nawawala po yung alkalinity niya. So, nag-expire din pala. Yes. So, aside Opo. from sa mga nabanggit mo, ano pa ba yung mga ibang health benefits na naibibigay ng alkaline water kumpara sa mga regular water at saka sa mga ibang bottled water? Yes po. Of course, alam naman po ng karamihan, ang alkaline water, it neutralizes the acid in our body and then boosts cancer resistance and then it makes you more hydrated than the typical water. So, napakarami po niyang benepisyo. Yun nga lang po, ang karamihan po kasi, they always
actually, all water can be called alkaline na water as long as there is a pH of 7.2 and above. But yun nga po, pag diniscuss ko po a while ago, na hindi po, kumbaga, hindi po alam ng karamihan na meron pong dalawang klaseng alkaline water, which is the artificial and the natural alkaline water. So, Zero Water is a natural alkaline water source here in the Philippines. Okay, so gaano naman ito kaligtas, siyempre, lalo na dun sa mga kabataan, sa mga senior citizen or mga pregnant women or dun sa may mga karamdaman ng mga kababayan natin. Gaano naman ito kaligtas? Opo. Well, this is safe po. Zero Water is safe since this is natural ka po. Natural alkaline po siya. It has no added, wala po siyang any additives or harmful substance. Kaya very safe po siyang inumin ng bata, ng mga pregnant women, or kaya ng mga senior citizen. Paano nyo naman sinisigurado na ang purity at quality ng inyong product? Yes, of course, since we are complied with the FDA and ISO and international standard, we always make sure that the quality of our water is consistent by having it tested regularly. So we submit lagi po kami nagsasubmit ng mga test po namin sa laboratory. So, we always maintain the cleanliness, of course, of the cleanliness and safety of our manufacturing plant. Ano ba ang mga plano ng Zero Water na mayroon ba kayong plano mag-offer na mga refilling stations or mga eco-friendly option? Ano ba yung mga nasa radar nyo ngayon na mga pwedeng magkaroon kayo ng mga partner lalo na dito sa mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo? Yes, opo. Yes po. Since we are capable and we have the capacity and capability to produce a good product. So now since the source is only in La Union, opo, hindi po kasi tayo pwedeng maglagay ng maraming manufacturing plant kasi doon lang po talaga tayo doon lang po talaga yung source sa La Union. So, we aside po for Zero Water, we are also offering a private labeling or a toll manufacturing, at least also para at least makater din po namin ng different markets, institutions po. So sa ngayon, ano yung mga market nyo? Nasa supermarket na ba kayo? Nasa mga convenience store na ba kayo? Or siguro sa mga gym na rin dahil wellness ito, di ba? Yes. O ano yung captured market nyo na ngayon sa ngayon, Z? Apo. We are available po sa different supermarkets here in Manila. So we are available in chosen branches of the marketplace, Shopwise, Unimart, Pioneer Center, South Supermarket, and yeah. So yun po. And also of course, meron din po kaming partner din po sa La Union. Ito ba ay pwede nang i-export o hindi pa? Yes, opo. Magandang tanong po yan, sir. So since we are na-certify na po kami as the first Emirates Quality Mark or nakapasa po kami sa standard ng UAE. Oh, sa Dubai. Yes, United sa Arab Dubai. Emirates, Yes. So, na-certify na po kami. So, we are now, hopefully by this year po, ma-ship na po namin yung unang order po namin doon. So, tinitingnan nyo rin yung foreign market dito sa Yes. negosyo nyo. So, kumusta naman ang takbo ng negosyo? Mabuti naman po. Siyempre, hindi po natin may iwasan ng mga challenges. Yes. So, of course, when having a business takes you through all maraming emotional challenges. So, of course, kung consistent ka and you also believe, you trust yourself and believe in the product, ano po yan? Ano yung mga challenges na pagdaanan nyo na rito sa business nyo at paano nyo naman ito nare-resolve, Zay? Opo. So, marami po.
So when it comes to emotional challenges, of course, stress, anxiety, when it comes to financial pressure, sa mga competitions, and then sa mga frustrations, every time na parang yung goal mo, hindi mo agad na achieve, yan. So self-doubt, so emotional, kumbaga, kailangan nyo pong magkaroon ng magaling dapat kayo. When you do in business, kailangan magaling po kayo mag-manage ng emotional stress nyo. Kasi that's one of the being an asset sa pagiging negosyante. So, how we overcome it, ako po, of course, I believe in my product. Kasi I believe that this product is a God-given gift. So, it's more than just a business. So I believe na may purpose. So it's our family is committed to share it to everyone. And siguro our role is to word it well with integrity, with passion and persistence. So with that mindset po, syempre lalapitan ka na ng mga right people, and then new opportunities and doors will open for you, and mas magiging matatag ka every time na maiisip mo na parang you want to give up, na parang suko ka na. So, yun Minsan po. nararamdaman nyo rin yun. Yes, opo. Siguro naman po lahat ng mga negosyante nararamdaman po Alam mo, yun. dito sa mapapagod ka. kabuhayan at negosyo, no, fini-feature natin dito yung mga success story ng mga entrepreneurs katulad ninyo. At syempre, sa dami ng mga business ideas, Zai, no, laging ang problema ay paano mag-umpisa yung mga aspiring entrepreneurs dyan. At laging nagiging problema ng mga negosyante at yung mga gustong maging negosyante ay capital. Kayo ba, hindi kayo nahirapan na makahanap kaagad ng capital? Kayo ba ay pinagkatiwalaan kaagad ng bangko? O paano nyo ito naumpisahan na, Zai? Yes. Opo, tama po yung tanong nyo. Hindi naman po tayo business tycoon family para at least makapag-start tayo ng agad-agad ng malaking negosyo. Nagpapasalamat din po ako, yes, sa mga partners po namin ng mga banks na nagtiwala po sa amin, since syempre hindi naman po agad itong malaki. Kumbaga, nagtiwala po sila agad sa amin para to help us sa pag-umpisa sa negosyo po namin. Opo. So, siyempre, nag-start din kayo sa ganun, humble beginning. Yes, opo, yes po. Zai, siyempre na pag-usapan natin yan, ano, kayo ba ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence or blockchain para do sa quality control or authentication ng product ninyo? When it comes po sa bagong technology, we use that in our platform po sa marketing. Okay. Pero with regards po sa quality po, talagang we do it po dun sa loob po ng planta po namin. And we tested it sa laboratories po sa labas. Oo, tama-tama yan. At mamaya sa pagbabalik ng ating kabuhayan at negosyo ay pag-usapan natin yung mga strategy nyo naman sa negosyo, Yes. Zai. Apo. Wag po kayo alis, mga kanegosyo. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Zay. Sa kabuhayan at negosyo. Zay, paano nyo ba naipakilala ang Zera Water sa mas malawak na merkado? Paano nyo napakilala sa market itong product ninyo? Yes, of course. Sa ngayon po, madali na pong magnegosyo dahil po sa tulong ng mga different platforms natin such as Facebook, Instagram, TikTok. So yun po. So when we started ng 2022 as a bottled water manufacturing,
yun po, we launched it in social media first. And then, in our second year, we partnered to different influencers and ambassador. We have Mr. Derek Ramsey and Miss Ellen Adarna. So sila sobrang fan din po sila ng Zero Water kasi nakita rin po nila yung benefits at saka yung sila rin po mismo ang nakaramdam ng benepisyo nung Health benefits. Yes, health benefits ng product po natin. And then also we joined different conventions, medical conventions, since ito po kasi ay may health benefits. And then, aside from that, isa sa mga strategy po namin now is para at least, yung market po kasi ng Zero Water is a premium brand. So, para at least ma-capture din namin ang market. At lahat ng market, we are open for a private labeling. So, we are offering it sa mga institutions, sa mga health and wellness groups, to bottled, para magkaroon sila ng sarili nilang bottled natural alkaline water. Yes. So, syempre napaka-importante, Zay, sa merkado, sa market, yung strategy, lalong-lalo na pagka bago ka. So, sa tingin mo ba, ano yung pinaka effective na marketing strategy mo na sa tingin mo ay naging ito yung success nyo para makapasok kayo sa merkado, itong Zero Water? Yes po. So, para po maging effective po talaga yung marketing strategy namin, we focus on the value proposition of our product, which is the natural alkaline water. So it's not your regular water actually. Hindi po siya yung typical water na we use to drink. So it's a healthy water. It's a premium quality water that not just quenches your thirst but also gives you a lot of health benefits. Yes. Sa mga supermarket, mga event, ang daming, mga klase ng mga bottled water. Alam mo yan, di ba, Zay? So, paano nyo naharap ang napakatinding competition mula sa malalaking water companies at itong mga ganitong manufacturing water, Yun po. Sa totoo lang po, hindi po madali. Mahirap pong pasukin ang water industry market kasi tulad nga po na sinabi nyo, napakadami na pong tubig sa Pilipinas at sa merkado. So, napakahirap pong, kumbaga, makipag-compete. But, like what I said po, we focus on the value proposition of our product, which is, this is a natural alkaline water. So, hindi po siya like your typical water na, kumbaga, panawid uhaw lang po natin. So, iinumin po natin tong tubig na to para po magkaroon din po ng health benefits sa atin. Alam mo, Zay, napaka-importante rin yung marami kang partner. Yes. Oo. Kayo ba ay nakikipag-partner na rin sa mga gym, mga health clinics o mga wellness centers? And aside from that, ano yung mga ibang partners nyo sa ngayon at ano yung mga tinitingnan nyo na sa mga ganong klaseng prospective partner nyo sa merkado? Yes po, opo. Tama po kayo. We are partner po sa mga, sa mga health, wellness, gyms, na mga businesses para at least ma-offer po natin si Zero Water. And then now, we are looking for a partner or businesses, institutions na makakapag-offer din po ng natural alkaline water using their, with their home brand or house brand po, home brand po. So, yun po. Para sa kaalaman ng ating mga suki rito sa kabuhayan at negosyo, ano yung hinahanap mo na mga prospective partner nyo? Baka mamaya yung mga taga-subaybay natin dito ay gusto rin nila mag-dealer o distributor sa ninyo. Apo. So, ano yung hinahanap nyo ng mga prospective partner nyo? Opo, yung the businesses na open po or open po for or mag-diversify sa bottled water na not just a typical bottled water, it's a healthy water po. So, like mga institutions or yung mga retailers na gusto pong magkaroon ng sarili nilang line ng natural alkaline water. And then, mga hospitals, of course, kasi
since ito po ay maraming health benefits and maraming pong mga studies sa mga hospitals po na pwede po natin itong may offer kasama sa kit nila sa room. Diba, nagbibigay po sila sa rooms ng bottled water. So, yun po isa sa mga tinitignan and nilook forward po namin na makapartner, the hospitals, the LGUs of course, para at least every time na may events or the LGUs such as DepEd na maaaring isa ito sa makapagbigay ng kasama sa mga bata, tubig, yun po. So, yes, yun po. Oo, napakaganda, no? Yung mga health benefits na nababanggit mo rito, Zay, sa Zera Water. Of course, yung mga hamon naman or mga na-encounter nyo na problema dito sa negosyo nyo. Sa tingin mo, ano yung pinakamahirap na hamon na nalampasan ninyo dito as bilang one of the business owner ng Zera Water? Yes, yun po. Being in business, it takes you through a lot of emotional challenges po talaga. Like, stress, anxiety, from financial pressure, competition po sa market. So, yun po, isa po yun sa mga challenges talaga namang hinarap po namin. Especially during the first 2 years na pinapatakbo po namin yung negosyo. And also yung mga frustrations, and doubt mo sa sarili mo na kung kakayanin mo pa ba na itaguyod yung business sa kabila ng lahat ng mga challenges na kinaharap po namin. Opo, yun po. Oo, kanina nabanggit mo may mga time na gusto nyong sumuko, no? Ano ba ang strategy nyo? Paano nyo to nalampasan yung mga ganito na moment? Kasi syempre, ang karamihan ng mga suki natin dito ay mga negosyante rin na syempre nakakaranas din sa ganyan. So, ano yung tip mo na sa tingin mo pwedeng ma-share natin sa mga negosyante katulad mo na huwag sila basta-basta sumuko o kailangan malampasan nila itong mga ganitong dumadaan sa problema sa negosyo. So, paano nyo ito, anong mga pwede mong itip sa kanila, Zay? Yes, opo. Being a negosyante or having a business, normal po talaga na makaharap po tayo ng different challenges. So, ang tip ko lang po or advice ko, based from my experience is, trust yourself. Always believe dun po sa product nyo. And then, stay consistent. Resilient lang po dapat po tayo. So, and then leave everything up to Him. Ikaw ba, paano mo, ikaw talaga yung nagmamanage dito, Zay, no? Yes, kami po ng family ko. O paano nyo nagagawang mabalanse yung... So ngayon full-time ka rito? Yes, opo. Full-time po ako dito. So paano mo na babalanse yung oras mo sa sarili mo at oras mo sa trabaho dito sa negosyo nyo, Zay? Opo. Honestly, it's not always easy po na magkaroon ng work-life balance. So, of course, I always make time na sa family ko. And then, I used to trust and delegate some tasks or responsibilities sa mga tao po namin para at least medyo mabawasan, para makapag-focus po tayo kung saan dapat mag-focus. And yun po, opo. Mamaya, sa pagbabalik natin, Zay, no? Dito sa Kabuhayan at Negosyo, pag-usapan naman natin yung mga values or mga mottos ng kumpanya nyo, no? Sa pagpapatuloy ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis. Nandito pa rin po kami ni Jay sa kabuhayan at negosyo. Jay, naputol tayo doon sa katanungan ko, ano ang values o motto na hinahasa mo para magpatuloy ng negosyo nyo rito dito sa Zera?
motto or Mission, vision ng company. vision po ng company. Of course, one of our vision po is to be one of the leading brand of healthy water in our country, and not just here, of course, in the Philippines, pati po sa buong mundo. Kasi po, I know na naniniwala po ako na, kumbaga, merong pong purpose kung bakit po ito, kumbaga, blines sa amin. Yung source is, bakit po the source is blessed po sa family po namin. So, our role is hindi pangalagaan ito, ipamahagi po ito sa karamihan. Opo. Alam mo, minsan sa business, Zay, no, yung may mga plano kayo, mga long-term, short-term sa business. Sa tingin mo, ano ang magiging, saan na magiging tatahak ang Zera Water after 3 to 5 years magmula ngayon? Ano po, I see Zero Water after 3 to 5 years. Malawak na ang aming distribution here in local and of course international. And we are also partners na sa we are also a trusted partner na ng mga different markets and institutions. Oh, aside from nationwide dito sa, I'm sure nasa ano na rin kayo, Visayas, Mindanao na rin kayo. Yes po, opo. Kanina nabanggit mo na may first shipment kayo sa United Arab Emirates. Aside from UAE, United Arab Emirates, or Middle East, dyan sa Yes, Gulf Middle Cooperating Countries. Kasi, alam mo naman, mas mahal nga dyan ang tubig kaysa sa gasolina, Kaya di ba? Sila talagang inano namin. Oo. Aside from, ano pa yung mga tinitingnan nyo na mga expansion nyo ng country? Aside from Dubai, ano pa ang sa tingin mo ay pupuntahan nyo na mga countries na i-export nyo itong product nyo? Sa I think kaprobinsyahan ng US po ito eh. Yung mga like Hawaii, mga doon Guam, yan. Kasi doon po marami din pong mga Pilipino doon. So of course, isa po sa mga mangungunang susuporta po sa atin doon is of course yung mga kapwa nating Pinoy. Opo. Oo, kasi sa ibang bansa, lalo na pag sa dami ng overseas Philippine workers natin, more than 12 million. Opo, opo. Pagka nandoon sila sa kung saan man sila, sa first world country or sa GCC country, Opo. nakakakita sila doon ng mga Philippine products. Siyempre, mas priority nila yan, Opo. lalo na itong Susuportahan. tubig sa Middle East. So, talagang tatangkilikin nila ito, Z. So, ano ba ang mga event or saan ba kayo ma-reach or saan kayo makikita na mga gustong makipag-partner sa inyo? May mga may mga event ba kayo na sinasalihan or paano nila kayo makontak, Z? Opo, we have a website po, zera.ph, and we also have Facebook, Instagram, and TikTok. You can contact po doon sa amin para at least if ever man na gusto pong makipag-partner po sa amin, gusto maging distributor, and we are also open for a toll manufacturing and private labeling. So, just contact us po sa aming website or sa mga platforms po namin such as Facebook po, Instagram. Oo. Dito sa success nyo sa negosyo nyo, Zay, ano ba ang payo na pwede mong ibigay sa gustong pumasok din na mga aspiring entrepreneurs na nanonood sa atin na gustong pumasok sa health and wellness business? Mayroon ka bang maibibigay sa kanila na payo? Yes, opo. Just trust yourself, believe in your product, and stay consistent. Ano mang mga challenges, hindi maiiwasan po yan. Just focus on the goals. Yun po. And then, praise and lift everything up to Him po. So, yun po. Baka may parting words ka pa, Zay, sa mga suki natin, yung mga kanegosyo natin dito sa kabuhayan at negosyo, Ms. Zay? Yes po. Panatilihin po nating malusog ang pangangatawan ng bawat isa sa atin. Kasi po, especially now, sa panahon po ngayon, stress yan. Isa yan. Stress ang nakakapagbigay po ng hinding magandang
benefits sa ating katawan. So, kailangan nating maging maingat and maging conscious sa lahat po ng mga kinakain at iniinom po natin. So, maging wais, kumbaga, maging wais po tayo sa bawat kinakain po at iniinom po natin. Oo nga pala, nakalimutan ko itanong sa iyo, Zay. Ano pa ba yung mga other health benefits ng alkaline water dito sa Zera? Baka meron ka pang gustong ipaliwanag na other health benefits. Ako ba ay kung ako inaantok pagka uminom ba ako ng Zera ay ako ba ilalakas? Ano pa ba ang mga ibang health benefits nito? Yes po, marami actually. Sobrang dami po niyang health benefits. Yun po, since it neutralizes the acid in our body, pag once na-neutralize po ang acid ng ating katawan or hindi po, kumbaga, alkalize yung ating katawan, hindi po tayo kumbaga basta-bastang madadapuan ng kung anong ibang klaseng sakit. And then aside from that, alkaline water also cleanses our colon. And then meron din po siyang benefits sa ating skin. So slows down aging and also it gives you boosts your resistance, and tulad po ng sinabi ko kanina, nabanggit ko, it has also a cancer resistance. Kanina may nabanggit ka ng mga endorser nyo ng mga artista, mga influencer. So, sa experience nila, ano yung mga binabanggit nila na nakatulong sa kanila? Na, of course, bago naman nila endorse yan, ay tinry muna nila. Yeah. So, ano ang binabanggit nila ng mga health benefits na nakuha nila dito sa Zera Water? Yes, aside po sa lasa, yun ang lagi po nila, it has a soft and naturally taste, and then yung acid reflux po nila. Karamihan po talaga ng mga customers namin, especially our ambassador po. Ang lagi po namin naririnig sa kanila na maganda with regards to Zera Water is nakatulong po talaga sa acid reflux po nila. So, hindi na po sila masyadong nag-acid. At the same time, kumbaga, mas magaan na po sa pakiramdam nila. Every time they drink Zera Water. Opo. Maraming salamat sa iyo, Jay. Opo. Thank you sa iyong pagbabahagi ng mga kaalaman, kwento at inspirasyon sa mga taga-subaybay natin dito. Ang inyong dedikasyon sa health at sustainability ay isang halimbawa ng isang negosyong may malasakit. Sa ating pong mga tagapanood, naway na-inspire kayo sa kwento ni Zay. Tandaan po natin, ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kita, kundi sa impact na naiiwanan mo sa iba. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo. Patuloy po nating suportahan ang mga local na negosyante, lalo na itong mga locally manufactured, mga water brand. At of course, para sa kabuhayan na rin ng ating mga negosyante. Para po sa mga hindi nakapanood ng nakaraang mga episodes natin, bisitahin po natin ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aming Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutang mag-like, mag-subscribe, at of course, i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at mga updates. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ito po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.